So guys, welcome back to my vlog for today's vlog guys. So, marami ngayon nagmumotor no. Yan. So, mag-ingat po kayo sa mga nagmumotor, lalo na yung mga naka-e-bike. Umagang kay ganda. So, pauwi na tayo. Galing tayo rito sa west, pabalik tayo ng east. So, tayo sa Toronto, Scarborough, babalik tayo sa North York Weston Road. So ayan o. So amoy usok kasi may wildfire ngayon dito sa Ontario. Maraming nasusunog na gubat ngayon dito sa Ontario, Canada. So pag-usapan pala natin guys no, nakailang kuha akong sasakyan rito sa Keele Street no, sa Keele and Finch no, along Keele no, may mga car dealer dyan, used car no, nakuha ko. So mag-ingat po kayo, hindi naman sa naninira ng negosyo. So na-experience ko dyan kasi nga bad credit ako So yung used car, syempre ano expect mo, used na yon no, may mga kalawang. Yung isa naman involved sa car accident yung nakuha kong used car no, maganda lang tingnan, ang daming damage no, yung bumper may butas no, na blindsided ako nabulag ako sa kintab nung tapos yung loob may damage din no. Ano yung expect ko, diba, used car nga pero involved sa car accident, yun ang nalaman ko. So sinoli ko yung van na yun, Dodge Caravan na puti na GT. So ito ang pumalit. So nakadalawang used car ako rito sa Keele Street. So mag-ingat kayo dyan. So bad credit ako, na-experience ko to, nag-down lang ako ng 500 nung araw pa yun year 2007. So bad credit ako, nag-down ako 500. Tapos person last ko sa car insurance. Tapos binayaran ko yung plate number. So yun ang perang sinave ko. So yung nagpautang sa akin, yung lending para makakuha ko yung Mazda MPV yun 500 lang yung down ko. So dinaya nila yung paper no? Nilagay nila 2.5, pinatong sa utangin kong pera. So yun ang na-experience ko. So dito naman sa Dodge Caravan GT na puti, 2019 yun yung Dodge Caravan na yun. Siguro 3 years ago, kakasoli ko lang. Ito nga pumalit, 3 taon na itong dinadrive ko. Ang pera na save na binigay ko sa car insurance na person last din. Tapos hiningihan kami sa plate number. So bali wala siyang hininging down payment kahit na bad credit ako. So yun ang na-experience ko rito sa dalawang car dealer sa Keele Street dito, intersection Finch and Keele. So hindi ko na babanggitin yung pangalan. So mag-ingat po kayo, lalo na pag bad credit ka. Yung iba Kasi ayoko na talaga kung masasakyan yung Pilipinas sa Nissan sa Morningside.
namimilit, tsaka yung etong ano, partner ko sa buhay, makulit. Sabi ko ayoko nang bumili sa sasakyan na umutang pala, no? Kasi bumili ako sa Facebook Marketplace, na-scam ako, Pilipino yon, okay daw yung sasakyan, ganito, okay yan, sabi. So pagkuha ko ng gabi doon sa may High Park, umilaw na yung check engine. Sabi ko, check engine, sabi wala yan, sabi ng Pilipino. So ang last name nun, hindi ko na rin babanggitin pati pangalan kasi mahirap magbanggit ng pangalan ngayon, baka ka-demanda tayo, no? Konting bagay lang kakasuhan ka. So tama, sa Facebook Marketplace, pag bumili kayo, mag-ingat din kayo. So ito nga anak ko nagda-drive na, balak bumili ng sasakyan sa Facebook Marketplace, pero nag-aalangan ako dahil maraming ang scammer, ano, sa Facebook Marketplace. Nung binili ko yung Dodge Caliber na yon na use, marami, ano expect natin, puro kalawang na rin, pero okay naman yung brake, bagong palit yung brake. Yun nga lang, nag-check engine na, kukunin ko nung kinuha ko ng gabi, nag-check engine na. Naka winter tire, at yun sabi niya bayaran ko lang daw, no, dagdag bayad, ganyan, nang i-scam, no, yung Pilipino na yun, taga High Park, kasi ang trabaho niya sa building superintendent. So itismis ko na rin, galing siya ng Amerika sa Miami through agency. So hindi siya na ano, hindi niya naayos yung paper niya ro sa Miami, sa Amerika. So bumalik siya ng Philippines, tas nag-Canada, napunta siya ron sa PEI, Prince Edward Island. So doon siya na permanent residence, lumipat ng Toronto yung tao na yon. So eto, sinishare ko lang po yung experience ko, no, sa mga nangyari, no. True story po yan. Kaya kung bad credit kayo, kukuha kayo ng sasakyan, tinry namin doon sa magandang dealer, talagang brand new kukunin namin, tapos pinapirma ko pa yung biyanang ko, guarantor. So tatlo kami, hindi namin nakuha yung brand new sasakyan na yon. Sa Pilipina kasi yung car sales, yung ano, sales, nagbebenta ng ano, papautang sa sasakyan doon, dahil nga bad credit ako eh. So dito namin nakuha ko tong Nissan na to. Doon na sa Highway 7, may tumulong na naman kahit na bad credit ako, no. So sinishare ko lang to, di na ako nagpapa-approve eh, kasi alam kong bad credit na. So may nagpautang na naman, no, na sasakyan kahit na bad credit ako. So ang kailangan ko lang, person last sa car insurance, tsaka sa plate number din may bayad. Yun lang. Wala akong down payment kahit bad credit ako. Tapos doon ko nalaman yung Dodge na sinoli ko involved sa car accident. Kaya pala yung bumper nun eh, may butas, tapos malalaglag na. Nilagyan ko lang ng ano, tali, zip tight, no, at sticker, duct tape. Kasi nung nakuha ko yung Dodge GT na yun, ang ganda, ang kintab, parang ano, na blindsided ako kasi excited nga eh. Kasi ano in-expect ko, bad credit ako, di ba? Dinrive ko agad, tapos ang kintab, bagong detail. Pag uwi ko, doon ko na inikot-ikutan ko, yung grabe, may damage pala yung mga ganito, yung bumper, yung loob, may guwit-guwit yung loob, no? Lumabas yung siguro mga 2 days, lumabas yung mga ano, na blindsided ako doon kasi excited nga dahil bad credit ako. Hindi ko na na-expect ma-approve na sasakyan. Makulit lang tong partner ko sa buhay. So mi-expect ulit magkaroon ulit sa sasakyan, isa pa kasi yung anak ko nagdadrive eh.
dinadrive to. May anak pa akong tatlo, nagpapadrive din. So nag-aalangan akong kumuha sa Facebook Marketplace na naman, baka may scam. So sinishare ko lang tong story ko, kasi yung anak ko balak kumuha sa pansakyan or isa na lang, kaya lang dahil teenager nga, mabilis magpatakbo, nag-aalangan akong ipa-drive to, no? Itong dinadrive ko. So isa pa na experience ko rito, yung mga Filipino car mechanic, no? Mag-ingat din kayo, maloko, no? Di naman sana ninira. So yung Filipino car mechanic sa Eglinton in Sinot, yan, pag nagpagawa ka ng sasakyan mo, linggo-linggo babalik ka sa kanya, may bagong sira yung sasakyan mo. So nadala na ako ron. Hindi naman sa nagbibintang. Maraming scammer na car mechanic, no, dito sa Toronto, Canada. Mahirap magtiwala. Pera kasi, trabaho nila yan. Bilis magpatakbo nun, no? So yung mga car mechanic dito, kung ako lang, Canadian Tire ako, kasi doon ka pwedeng maganda magreklamo, or sa car dealer. Itong mga Filipino mechanic, alam ko marunong silang gumawa, kaya lang may hidden agenda, no? Unicycle electric pala yun yung dala niya. So yung mga Filipino mechanic may hidden agenda. Kahit alam mo na yung sira papagawa mo, meron kasi marunong naman tayo, kaya lang marunong naman ako, kaya lang hindi ko magagawa na dahil nga disable na ako, mahina na yung katawan ko. Nung araw kami lang nag-oil change ng sasakyan, pinadala namin sa mga park, no, nung araw yun. Tsaka bawal din doon mag-oil change na sasakyan. Kailangan di-dispose mo yung oil mo sa tamang lalagyan, no. Bawal din sa mga apartment building, no, sa mga plaza na maggawa ng sasakyan, bawal din. Merong gumagawa ng sasakyan sa mga plaza rito, kaya lang mabilisan, no. Nakikita ko minsan yun. So sinishare ko lang to, yung mga kaalaman ko at na-experience ko dito sa Toronto, Canada. Mapapanood niyo yung video na to, salamat. Kung magla-like kayo, salamat. Kung may natutunan kayo, di okay, di ba? So yan ang na-experience ko, guys, sa mga sasakyan dito sa Toronto, Canada. So naka-8 na ako sasakyan, pang-8 na to. Hirap mag-maintain ng sasakyan, no, mahal ng magpagawa. Iniisip ko kung kukuha pa ako ng isa para sa anak ko, siya naman daw magbabayad. So hindi mo naman pwedeng hindi tulungan, di ba? Kasi anak mo yun. Hirap. Ang parking lot may bayad sa apartment, no? Unicycle pala to, sa kaya pupunta to. Ayan siya, oh. Maganda pa yung ganyan, electric, okay, no? Problema pag namalengke ka, tsaka ganyan, ingat sa baka ma-aksidente, no? So isang gulong yan, electric yan. Marami naka-scooter pa, naka-e-bike.
So, nung umuwi ako sa Pilipinas noong 2024, puro motor din. Dami. Mga naka-e-bike, ganun. Shortcut na naman siya doon. Kulit to. Naka-unicycle. So nakatutok sa atin yung haring araw, umaga. Ayan o. Ang kulit ng unicycle eh. Lipat na tayo dito. So itong ano to, pinch na to, pinch west to east, no. So madalas ako sa mga kalsada, sa street, ang traffic sa highway. Nag-highway lang ako madaling araw. Nakaraan nag-highway ako, pumunta ako ng ospital kasi nga may nararamdaman. Sarado. Daming construction. Ganito ang buhay rito sa Toronto. Trabaho, kain, tulog, pasyal, kung may perang ipon. So sa Pilipinas, ganun din, kung may pera ka, makakapamasyal ka. Yung iba walang trabaho ron, no? Ang hirap na maghanap ng trabaho sa Pilipinas eh, kaya nagka-Canada eh. Tapos corrupt pa yung gobyerno, no? Ewan ko ba yung corruption sa Pilipinas? Lalong tumatagal eh yung panahon eh, grabe yung corruption, no? Kumbaga sa yung mga senador, congressman, lahat na kahit hindi mo sabihin involved sa corruption eh, may bahid ng eh. Kumbaga sa kamatis, pag bulok yung isa, bulok na rin yung lahat eh. Sabi nga ng matatanda, pag ang isang kamatis bulok na rin yan lahat. Hindi na maganda. Kulit na itong naging unicycle eh. Hindi tayo kakaanan kasi tayo dun eh. So guys, tapusin ko na yung video ko. Hanggang dito na lang. Thank you for watching my vlog. Bye. Focus muna sa drive. God bless everyone.